Kumusta mga brad? Sa ngayon nga po, parang normal na lang sa isang motor ang magkaroon ng maraming kamuka. Katulad na nga lang po sa Yamaha Aerox. Ang dami na po niyang kamuka. May kamuka siya sa ganitong brand, may kamuka siya sa ganong brand, at may kamuka din siya doon sa ibang brand. Yung iba hindi man 100% na kamukhang kamuka, pero alam natin na yun talaga yun. Kamuka talaga niya yun. At halos nga po lahat ng kamuka niya made in China. Pa China. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mo-subscribe. So, yun na nga. Maliban nga po sa mga Chinese brand na kamuka ng Yamaha Aerox na nandito na sa Pilipinas, meron pa pong isang Yamaha Aerox lookalike na wala pa sa Pilipinas. Kasi hindi pa siya officially na nirelease. Teaser lang muna. Pero malaki nga din po ang tsansa na makarating siya sa Pilipinas. Kasi yung ibang mga kapatid niya or same brand niya, nandito na. Yes po, nasa Pilipinas na. At itong motor nga po na tinutukoy ko na kahawig ng or may pagkakahawig sa Yamaha Aerox, wala iba kundi ang QG Motor AX200S. Unang tingin mo pa lang dito sa motor na ito, mapapawaw ka na. Guwapo din naman kasi talaga. Tsaka idagdag mo pa na kahit made in China siya, yung brand naman na pinanggalingan niya, hindi rin basta-basta. Quality na rin talaga. Kung yung ibang Aerox nga po nasa 155 or 180cc, etong isang to sa pangalan pa lang niya, 200cc na siya. Kaso lang pagdating naman sa actual displacement niya, 175cc lang siya. Pero still mataas pa rin kung ikukumpara doon sa iba. At maliban nga po doon, napakaangas din ng pagkakagawa sa kanya. Kapag nakatagilid nga po siya, wala nang tanong, Aerox talaga. Pero kapag nakaharap naman po siya, medyo may pagkakaiba na rin or medyo nag-iba na rin yung mga ilaw niya or yung headlight niya na kahit papaano bumagay din naman sa kanya. Tapos yung color combination pa niya, maganda rin yung pagkakatimpla nila. Kaya panigurado kapag nakalapag sa Pilipinas to or kapag dinala nila sa Pilipinas to, pag-aagawan talaga to doon sa mga may pera. Pero kung wala ka naman pera, manahimik na lang tayo. Dalawa lang naman ang pwedeng gawin natin. It's either i-compliment or i-bash na lang. Pero mas maganda i-bash na lang. Wala tayong pambili bash na lang natin. Kaya dahil dyan, pag-usapan na lamang natin kung ano po meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang QG Motor AX200S na mayroong 175 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 4 valves, naka-electronic fuel injected at syempre ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. Pagdating naman po sa kanyang power, ito pa ay merong 18.1 horsepower at 8,500 RPM, 15 Nm of torque at 6,500 RPM. At dahil nga po hindi pa nilalabas ang motor na ito, wala pa po tayong idea pagdating sa kanyang top speed. Pero kung sakali man, may palag din yan. Ang kanyang tangke ay kayang magkarga ng 10 liters fuel ng capacity. At wala din po tayong idea pagdating sa kanyang fuel consumption. So kung ikukumpara nga po natin sa original or doon sa tunay na Yamaha Aerox na 5.5 liters lang, etong isang to di hamak na mas malaki na 10 liters nga po yung kayang ikarga ng tangke niya. Kaya sa isang full tank lang, napakalayo na ng mararating mo. Pwede ka na mag long ride sa malayo. Ang sukat ng kanyang gulong 100/80/14 sa harap at 120/70/40 naman sa likuran. Syempre paras nga po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. Hindi man nila nabanggit pero i-assume na natin na naka-ABS yung mga preno niya. Syempre pagdating nga po sa mga Chinese brand, yung mga ganyang klaseng features, basic na lang sa kanila yan. Hindi po sila nagtitipid pagdating dyan. Ang kanyang seat height ay mitaas na 755mm at 145mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 127 kg. So halos kasing bigat lang din niya yung tunay na Aerox. Syempre tunay na Aerox kasi nga 'di ba? Mayroong mga peking Aerox. Mapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka-fully LED na po siya. At kung mapapansin nga din po natin dyan sa may gilid ng ilaw niya, meron po siyang winglet na kapag mabilis na nga po yung takbo niya, lilipad na siya. What? Syempre joke lang yun. Pampaganda nga ng aerodynamics yan para hindi sumabit yung hangin. O diba ang gulo? Ang kanyang H panel syempre ito po ay naka TFT display na basic na nga lang din po sa kanila. Syempre dahil ito nga din po ay isang bagong motor na keyless po siya. Naka smart key system na po itong motor na ito. Kaya hindi mo na kailangang magsusi-susi pa. Papindot pihit ka na lang. At dahil hindi pa nga po nila ito nilalabas, wala pa po tayong ideya pagdating sa kanyang presyo. Pero aasahan din natin na medyo mababa to kung ikukumpara doon sa tunay na Aerox. Syempre alam naman natin na kapag made in China, medyo affordable din talaga. Pero kahit nga po ganun, wala pa din tayong bounce. Okay, bye.